tourism, and peace. What I will share to all of you is a very personal journey and a professional narrative of my continuing travel in life. I am not a tourist. I am a traveler. This afternoon, I will speak mainly using the language of my heart, the Filipino language. Kanina pa naman po natin talagang ginagamit itong lingwaheng ito. Isa akong Pinoy na manlalakbay. Salamat sa inyong paanyaya at sana may maibabahagi ako ngayong hapon sa temang iilog sa turismo at kapayapaan. Ang mga aral ng buhay na aking ibabahagi ay kaakibat ng aking nilakbay at patuloy ko pa pong nilalakbay. Muli, isang pagbati ng araw ng Lunes ng hapon sa ating lahat. Ako po, si Abner Mercado at bilog ang aking mundo. Bakit nga ba hindi bilog? Nagtagpo po kami ni Rose Halin, okay, RJ, galing po sa Mascom, ngayon po dito sa AIT. Ang turismo, kakambal ng paglalakbay. Lahat tayo malalakbay. Sa kwento na kung tawagin ay buhay. Life is a journey. But what excites me most is not about the destination. It's the journey and who you were with along the journey. Mahalaga yun. Okay? Ito na. Kailangan maipakilala ko sa inyo kung sino. If not, tanungin niyo sa mga magulang yung pag-uwi niyo. A journalist is a storyteller and a traveler combined. Sa aking mundong nilakbay, nakilala ko ang iba't ibang uri ng tao at ang kanilang mga kwento. Gayon din ang maunawaan ang nakabalot na kwento sa bawat lugar na aking nararating sa loob man ng ating bayan o sa mga bansa sa ating kapitbahay sa Asia hanggang sa iba't ibang bahagi ng mundo. Eto na, nais kong ipakilala ang aking sarili sa mga millennial at Gen Z na kasama natin ngayong hapon. At sa iba pang dito na marahil hindi na maaalala o nalimutan na ako at ang aking naging papel sa mundo na aking ginalawan sa halos 3 dekada. 4 na taon na po kasi akong tumalikod sa showbiz. Okay? Pagka po may nakakaalala sa akin at maaalala ko sino ko, matatandaan ko lagi kung sinasabi, that was my previous life. Gaya po ng marami sa atin dito sa Zoom at dito po ngayon, isa po akong isko. Ito na, RJ. Nagsimula ang aking paglalakbay dito po sa UP nating mahal nung huling mga taon ng dekada 80. Pinanday po ako ng UP College of Mass Communication na Film and Audiovisual Communication Department noon, Film Institute na ngayon. Isang kempot na lang, pwede na siyang academy, pwede na siyang uli. Kung ano ako ngayon, lahat ay marahil sa UP nating mahal. Maraming itinuro sa akin ang Universidad ng Pilipinas na bit-bit ko pa din hanggang ngayon, higit sa lahat ang paglingkuran ng bayan na tumustos ng aking edukasyon. Yaon ang parating nakaukit sa aking puso saan man ako makarating. Ipinamulat ng Universidad ng Sambayanan, serve the people. Ano man ang ating marating katanyagan, yaman, parangal, wala pong kahulugan kung hindi natin ibabalik sa bayan. At higit sa lahat, malayong lupain man ang ating marating, hindi magbabago ang damdamin o lumayo o maglakbay man tayo sa labas ng bansa, tayo pa rin po ay babalik at babalik pa din. Para paglingkuran ng sambayanan, paglabas ko ng UP Diliman noong 1993, hindi po kumaway sa akin ang industriya ng pagpipelikula. I thought I could be another Lino Broca o Philippine cinema. May nakakilala po kay Lino Broca, okay, kasi po ngayon Labdias na, okay, Brillante Mendoza, Cathy Garcia Molina, batchmate ko yun, diba, RJ? Yes, we're in one classroom with the most bankable star cinema, Cathy Garcia Molina. Magkasabay po namin nga kami ang Glory Awards 2 years ago. I became a broadcast journalist and a documentary maker. Kapatid din naman po ito ng pagpipelikula. Okay? Magpinsan. O kaya magkapatid sa ama, magkapatid sa ina. Kasi visual pa rin po. So hindi ko pa rin po binigo ang college ko. Lahat ng disiplina, nagagamit ko pa rin po sa paggamit ng itinuro po nila sa akin. And then, mula sa kapuso, GMA News and Public Affairs, noong mga unang taon ng dekada 90 hanggang sa ABS
trabaho ko bilang mamamahayag, tagapaghatid ng balita at pagbuo ng dokumentaryo, nalakbay ko ang halos buong Pilipinas. Mula Batanes sa Ilaga hanggang Sitangkay sa Tawi-Tawi sa Katimugan. Yung Sitangkay po, Malaysian rupee na po ang ginagamit po doon, hindi na po peso. Yung radyo po doon, sa Malaysia na po kumukuha ng signal. Iba't ibang kwento ng mga Pilipino mula sa kanilang iba't ibang mga kalagayan sa buhay, mula isyu ng ekonomiya, politika, kalikasan, pati ang mga nasa pamahalaan, iba't ibang usapin ng bansa ang sa kwento ng digmaan at paghahanap ng kapayapaan. Lahat ito naging bahagi ng aking karanasan bilang journal. At sa gitna ng trabaho ito, mapalad akong maraming nakakamangha, magagandang lugar ng ating bansa ang aking narating. Mula sa mga baybayang karagatan na napakagaganda hanggang kabundukan at mga monumento ng ating kasaysayan, and then lumabas na ako ng bansa. Okay, Africa, Europa, Amerika, lahat po ito, it's part of the trade. Okay, sabi nga na binabandilan ng ABS-CBN, in the service, not only in the service of the Filipino, but in the service of the Filipino worldwide. Okay? Being a kapamilya journal is not a job for me. It was a calling. Mapalad ako, yung mantra ng UP, to serve the people, na dugtungan ng pagiging kapamilya kasi nga para sa pagdilingkod ng mga Pilipino saan man sa mundo na naghahanap ng impormasyon at balita. Now, I will refresh your memories para sa mga nandito o nandiyan sa Zoom sa isang docu-show na pinabilangan ko sa ABS-CBN. Sino po dito nakakaalala pa ng The Correspondence? Taas po ang kamay. Ay, madami-dami. Ay, pinara pa ako niya. Anyway, okay. The Correspondence of 8. Teka, ito na po. Yung ating bibigyan ko ng ayun siya. Pero,